Magandang araw pong muli mga kaibigan at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoorin po natin itong naging komento ng KBP patungkol sa ipinataw na indefinite suspension ng NTC sa SMNI, na kung saan sinasabi nila na ito po ay hindi tama o illegal. Magbigay po tayo ng komento pagkatapos nito. And so the KBP is of the position that if the reason for canceling the broadcast is because of political speech, which probably might have offended some parties, this should not be a valid ground for the cancellation of a legislative franchise. By the way, Honorable Chairperson, ganun ang position ng KBP, lalo na sa political speech, walang fake news. Yung tinatawag na fake news ngayon, dati na propaganda ang tawag doon. So, ayon po sa kanila, wala daw pong fake news. At ang tawag pala dyan dati sa political ay propaganda. So, ituloy po natin. Misinformation is part and parcel of political speech and should be protected. Because otherwise, if dissent is not allowed, what is the purpose of the protection of the freedom of expression? We thank the Honorable Chairperson and the committee members, the members of the Committee on Public Information and Mass Media for this opportunity for KBP to express its position and sentiments with regards to circumstances prevailing that affect mass media. So, ayan po, maliwanag po ang sinasabi ng KBP. Although hindi member ang SMNI sa KBP, pero maliwanag po na sinasabi nila na hindi tama ang naging basihan ng Kongreso sa pagpapataw ng suspension sa SMNI, at ito po ay lumalabas na illegal. Kung matatandaan po natin, ang lahat ng ito ay nagsimula sa programa ni Ka Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Panoodin po natin yung video na kung saan ay nagtatanong si Ka Eric sa naging gastos ni Speaker Martin Romualdez. Ito po yung video na yan. Panoorin po natin itong video para malinaw po tayo. May na-break-in information tayo in a form of question. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nako. 1.8 billion pesos. For how long? For almost 1 year lang. For the entire Congress? Sa kanya lang. Sa kanya lang? Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong kay Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the Speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, the Speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. So, kung matatandaan po natin, yan po ang pinag-umpisahan ng lahat. At kung matatandaan din natin, dahil sa tanong na yan ni Ka Eric na papunta sa kulungan at na-cite in contempt si na Ka Eric at si Dr. Lorraine. Kung ang pagbabasihan po natin ay yung sinasabi ng KBP, lumalabas po talaga na illegal o mali yung ginawa ng NTC at saka ng Kongreso. At kung atin pong babalikan, yun din yung sinasabi dati ni Attorney Suplico at saka ni Attorney Mark Tolentino, na hindi rin sila nabigyan ng pagkakataon ng NTC na ipaliwanag ang kanilang side, at lumabas na lang yung position, yung mga dokumento na sila ay under indefinite suspension. Sa isa pang naging pahayag ni Attorney Suplico,
natutuwa siya na umabot sa Senado yung usapan kasi doon sa Congress para silang mga walang kalayaan, hindi pwedeng magsalita ng ibang bagay kasi makukontempt at makukulong. So dito po sa nangyayari na ito, lumalabas na talagang ang direksyon lang ng Kongreso at ng NTC ay patigilin yung SMNI kasi maliwanag na yung SMNI lang ang nagbo-broadcast at may lakas ng loob na sitahin, tanungin yung mga nasa mga posisyon na nababanggit o nagkakaroon ng alingas-ngas ng korupsyon. So ito pong mga ganitong bagay ay maliwanag na paninikil sa sinasabi nilang freedom of speech. At kung kayo po ang tatanungin mga kaibigan, ano po ba ang inyong masasabi? Anyway, sa akin pong palagay ay tama lang na ipagtanggol ng NTC, ng SMNI yung kanilang posisyon kasi base dito sa mga inisyal na pag-uusap, nasa kanila ang side na tama at maliwanag na naiipakita nila yung tama nilang mga dokumento at tamang posisyon para patunayang mali ang ginawa ng NTC at Kongreso sa kanila. Anyway po, hanggang dyan lang po muna ako at paki-like and subscribe po. Maraming salamat po muli at magandang araw.